May gagawin tayong Samsung A12. Ang problem na to ay did boot. So, susubukan natin gawin dahil may gumalaw na nito. Tatry na lang natin dahil na-test ko siya ay zero current. So, dito tatry natin dahil itong CPU ginalaw na ng iba. Nga lang, ininit lang, nilagyan ng insenso. Ngayon, ang gagawin natin ay babakbakin natin yung mga insenso na nakalagay. Ayan. So, lumalabas siya na zero current. Ang mangyayari, dahil nireheat na yung CPU, bubunutin na lang natin para malaman natin at doon natin makikita kung ano yung kakalabasan dahil may nagreheat na sa CPU nito. So, babakbakin ko na lang ito para malaman natin. So, susubukan natin kung mapapagana ba natin. Ang gagamitin natin dito ay 6mm na nozzle para hindi tayo maka-damage ng CPU. Tapos 350 degrees yung ginamit nating init. 23 ang hangin. Yan guys. Hindi ako gumamit dito ng malaking nozzle dahil ang board ng Samsung napaka-sensitive. So, kailangan maliit lang na nozzle para konti lang yung init na lalabas. Kung bagay yung pinakainit niya, mismo CPU lang tatamaan. So, hindi tayo naglagay ng nozzle. Kasi pag masyadong malaki, ang kalalabasan nito, lulubo yung PCB board. Kaya maliit lang yung ginamit natin. Pero tinakpan natin yung pinaka-memory niya para hindi ma-damage. Yung ginamit ko pala yung aluminum duct tape. Nabibili yan guys sa hardware meron. Ayan. Tanggal na natin. So, meron mga kulang-kulang na paa. Pero okay lang yung iba dyan, negative. Merong isang kulang na may supply. Jumper na lang natin yan. Medyo makunat kasi to kasi yung glue niya ay kulay puti. Kaya dahan-dahan lang kayo mag-angat pag ganito. Ayan. Tatry natin kung mabubuhay ba natin sa Rebol dahil ang sabi nung may-ari, pinaprogram niya, una daw naghang lang siya tapos bigla nang hindi na nawala yung hang hanggang sa namatay tapos nung nag-lobat, chinard siya, charging na lang ang lumalabas. Hindi na lumalabas yung pinaka logo niya. Tapos pinaprogram niya, hindi rin daw nagawa. 3 beses na pinaprogram, hindi rin gumana. So, kaya nag-decide siya na paggawa sa akin. Pero sabi ko, susubukan ko lang dahil unang-una, ginawa na ito ng iba. Pero tatry ko na lang kung mabubuhay natin dahil zero current na nga siya, hindi na wala nang supply na lumalabas. So, nag-decide ako na CPU ang gagalawin ko dahil nireheat na siya ng reheat. So, ibig sabihin, pwedeng nagkaroon ng short circuit na sa loob, nagdikit-dikit na. Tinanggal natin para i-rebol. So, yun ang aabangan natin kung mabubuhay ba natin to dahil masyadong may mga nawala na paa. Pero okay lang yung ibang nawala kasi negative lang naman ito. Yung mga possible na pwedeng nawala na may importante, jumper na lang natin. Kadalasan, pag mga ganito guys, tama yung procedure na ginawa nung may-ari na pinaprogram muna bago ipa-hardware. Tama naman talaga yon. Yun ang pinakaunang una-unang hakbang na gagawin. Kasi madalas nangyayari pag ang CPU ay ang firmware na nagloko, madalas minsan minsan nakukuha talaga siya sa program. Kaya tama yung procedure. Program muna bago hardware. Kumbaga yung hardware kasi pinaka last option na yan. Tama yun. Kasi yung iba minsan nabubuhay siya ng reset lang. Minsan nabubuhay sa palit ng firmware. Kasi minsan kadalasan, yung iba naman nasisira pag nag-update. Lalo pag mahina ang signal in-update, doon nasisira. So, hindi lahat ng laman ng program pumapasok. Kaya ang kinakalabasan, nagiging tulala na lang. So, kaya ang sabi ng may-ari, ang habol niya dito ay yung laman. Kaya kung pinaprogram niya at hindi pumasok yung program, malaki ang chance na ma-recover pa natin yung mga laman. Yun lang naman ang habol natin. Ito guys, may putol, jumper na lang natin. Yan. Ang technique dito, kung hindi pumasok yung program,
automatic makukuha natin yung mga laman nito kasi ang habol niya yung mga picture at video. So, yun yung mariretrieve natin. Kailangan ma-retrieve natin. Sana hindi nag-corrupt yung laman para makuha natin yung mga kailangan niya, importante mga files. Ayan. Ginamper ko na to kasi putol siya guys para magkaroon ng connection. Ayan. Kadalasan kasi pag nag-corrupt, kung pinaprogram tapos pumasok yung kung pumasok yung pinaka-firmware, burado yan. Pero pag may sira kasi ang CPU guys, may sira ang CPU kahit anong program mo, tapos may nakalagay flashing complete, pag corrupted ang CPU, hindi pumapasok yung program. Ay, pumapasok yung program, hindi nabubura yung laman. Marami na akong nakikitang gano'n na flashing complete, pero pag nabuhay siya sa hardware, hindi nabubura. So, ibig sabihin, hindi pumapasok yung hindi pumapasok dun sa CPU yung dahil may error nga. So, kadalasan, nangyayari, nare-retrieve pa rin, nakukuha pa rin yung mga laman. So, yun yung malaki advantage. Di katulad pag buhay talaga siya, tapos program, flashing complete, yun, automatic, mawawala talaga yung laman. So, sa unit kasi na tulala, pag nakatulala lang sa logo, lalo pag may tama ang CPU, hindi pumapasok yung pinaka-program mo. Makikita mo lang siya flashing complete, pero hindi pumapasok. Ibig sabihin, parang lang yun, parang sign niya lang na gano'n, pero hindi nabubura yung laman. Yun ang laking advantage talaga guys, kasi sa mga naghahabol ba, namatay ang unit, naghahabol na mabuhay, kadalasan ang hinahabol, yung laman lang talaga. So, yun yung nakukuha natin pag mga rebol-rebol, hindi siya nabubura. Ayan. Ayan. So, inisa-isa ko dito guys, kasi ito yung mga, kaya nilagyan ko ng pandikit dahil umaangat na siya guys. Ibig sabihin, kunting galaw mo na lang dito, pwede mag-disable na siya, kaya nilagyan natin ng pandikit para kumapit ng husto, bumalik sa normal. Pag nilapag natin yung CPU, hindi siya hindi siya masisira. Ayan, linis na tayo ng CPU kasi para ma-rebol na natin. Ayan. I hope na mapagana natin. Sana matsambahan ito guys kasi wala nang current itong unit na to. So, sabi niya kasi ay napagalaw na. Kita naman napagalaw na talaga. Pero nga lang, hindi binakbak ng unang gumawa yung CPU. Kaya sa diskarte ko ay bubunutin na natin para ma-rebol natin dahil walang supply yung lumalabas yung unit. Ayan. Medyo matrabaho lang talaga lalo na pag CPU dahil kailangan malinis na malinis yung glue, matanggal lahat ng glue para pag nag-rebol ka hindi siya hindi siya mag wave yung lid. Dapat pag na-rebol mo siya ay pantay-pantay yung laki, pantay-pantay yung size niya, yung laki at saka haba. Yan, kailangan dito tayo nagkakalamangan pagdating sa rebolling, dapat talaga malinis. Yan. Ang unang sira nito guys ay naghang, tapos namatay. Tapos nung pina-program niya, lalo lang nawala. Kaya ang decide niya pa hardware na, kaya dito napunta sa akin. Susubukan natin. Ayan. Medyo matrabaho lang talaga guys pagdating sa CPU dahil dobling ingat ang ginagawa natin para ma-retrieve lang natin yung mga laman. Ayan. Dalawang patong lang gagawin natin dito, manipis. So ang ginamit kong lead dito is 183. Hindi tayo gumamit ng high temperature dahil ang board nito masilan, kaya dapat mabilis lang ang reheat natin kasi pag binabad natin na matagal, ang lumalabas lumulubo, nasisira yung motherboard. Kaya talagang dobling ingat. Hanggat maaari, takpan yung mga gilid na hindi matamaan ng init
So, yun yung ginagawa natin. So, hindi to makapal. Katamtaman lang yung laki. Yan, maliit lang siya guys. So, katamtaman lang yung mga lid bago natin ilapag. Kasi pag kinapalan natin, gagamit tayo ng makapal, medyo mahirap pa lusawin. Pag gumamit naman tayo ng 217, masyadong makunat, matagal bago malusaw. So, ang kababagsakan dito, yung board masisira. Pwedeng lumubo yung board, matapon sa wala yung trabaho natin. Kaya ingat-ingat talaga. Yan. Pag mga ganitong board kasi guys, masyadong masila na to, manipis, sobrang nipis. Kaya ako, ang ginagawa ko, pag ganito, maliliit na nozzle ang gamit ko, tinatsaga ko na lang siyang kahit matagal mabunot, basta dahan-dahan lang na hindi siya madisgrasya, hindi siya masira. Ayan. Ilapag na natin. Tingnan natin kung mapapagana ba natin. Dahil zero current, deadbot. Ayan. 350 pa rin gamit ko dito guys. Para malaman natin kung tatakbo ba talaga na maayos. Ayan. Okay. Try na natin. Dito na natin malalaman kung magcha-charge o magpa-power. Kung matsambahan ba natin. Ayan. Saksak charger. Sana mag-charge. Ayun, nag-charge. May lumabas. Kanina wala talaga. Ayun, nagkarga na. So, power on na natin. Kanina, sin deadbot talaga siya. Walang current. Samsung A12 deadbot. Pero nung una daw pinagawa niya, nagahang pa. Nakalugo lang. So, ganun talaga ang babagsakan nun. Hanggang sa mamatay na siya. Kaya pag may mga tama kasi CPU, ganyan talaga laging nangyayari. Ayan. Sana magbukas. Ayun, gumana. Natsambahan natin guys. Guys, kung bago ka man sa channel ko, I hope na huwag kalimutan mag-subscribe para lagi kayong ma-update sa mga bagong upload natin. Maraming salamat. See you in the next video ulit guys. Thank you.